Welcome to our 365 daily devotion. Ako po si Alexander Gomez ng Badge Street. At ang topic po na talakay natin ngayon ay ikaw ba ay secure o insecure? Ngayon po ang ating pag-aaralan tungkol sa Ephesians chapter 1 verse 4 to 5. At buksan po natin ang ating puso at isip sa magandang salita ng Diyos. Sinasabi dito na even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for adoption in Himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will. Sa Tagalog, bago palikhain ng sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, at upang tayo ay maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pagtitipid ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ng Kristo, ayon sa kanyang layunin at kalooban. Teaching number 1, God will never unchoose whom He has chosen. Pinapakita ng talatang ito na kapag pinili ng Diyos ang isang tao para sa Kanya, hindi niya ito babawiin o tatalikuran. Ang pagpili ng Diyos ay hindi nagbabago dahil ito ay nakabatay sa Kanyang walang hanggang layunin at pagmamahal. Teaching number 2, God's election is based on grace, not on merit. Hindi tayo pinili ng Diyos dahil tayo ay mabuti o dahil nagawa tayong karapat-dapat sa Kanyang pag-ibig. Sa halip, ito ay isang kaloob ng Kanyang biyaya, isang bagay na hindi natin kaya pagtrabahuan o bayaran. Ang kaligtasan ay bunga ng Kanyang habag at hindi ng ating sariling pagsisikap. Teaching number 3, God's grace is sufficient to transform lives. Kapag tayo ay tunay na karanas ng biyaya ng Diyos, ito ay may kakayahang baguhin tayo. Ang dating makasalanang pamumuhay ay unti-unti napapalitan ng kabanalan dahil sa paggawa ng Espiritu Santo sa ating buhay. Application number 1, find security in God's election. Dahil hindi nagbabago ang plano ng Diyos, makakaasa tayo na tayo ay ligtas sa Kanyang pangangalaga. Hindi natin kailangan mabuhay sa takot ng baka mawala ang ating kaligtasan, kundi dapat tayo mamuhay na may kapanatagan sa Kanyang pangako. Application number 2, have a worshipful and grateful heart. Ang pagkaunawa sa biyaya ng Diyos ay dapat magbunga ng pusong puno ng pagsamba at pasasalamat. Hindi natin kailanman kayang suklian ang Kanyang kabutihan, ngunit maaari tayong mamuhay na may debosyon at pagsunod bilang tugon sa Kanyang pagmamahal. Application number 3, prove your salvation by living a renewed life. Ang tunay na pananampalataya ay may kasamang pagbabago sa pag-uugali at pamumuhay. Dapat natin ipakita sa ating kilos at gawa na tayo ay binago ng Diyos. Ang ating pamumuhay ay dapat sumasalamin sa kabanalan, pagmamahal at pagsunod sa Kanya. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming salamat.